malaking ginhawa sa mga motorista ngayong magiging 5 minuto na lang ang biyahe mula Cavitex hanggang Sucat, Parañaque dahil yan sa binuksang Sucat Interchange ng Cavitex C5 Link Project. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at Metro Pacific Tollways Corporation Chairman Manny V. Pangilinan ang pagbubukas ng Sucat Interchange Segment 2 ng Cavitex C5 Link Project. Pagturugtungin nito ang Cavitex diretso sa Sucat, Parañaque. Kaya magiging 5 minuto na lang ang biyahe ng mga taga-Southern Metro Manila mula sa dating halos 1 oras. Tinatayang nasa 23,000 na motorista araw-araw ang makikinabang sa proyekto. Kaninang alas 6 ng gabi, binuksan sa mga motorista ang interchange na pansamantala munang madaraanan ng libre. Bukod dito, sinabay na rin kanina ang groundbreaking ng 2 pang karugtong na proyekto nito na itatayo rin ng Metro Pacific Tollways Corporation. Kabilang dyan ang Cavitex Calax Link sa Kawit, Cavite at ang Cavitex C5 Link Segment 3B. Oras na makumpleto ang Segment 3B ng Cavitex C5 Link, magiging 10 minuto na lang ang biyahe mula Cavitex hanggang SLEX at C5 kumpara sa 40 minutes na travel time ngayon. So I now invite my fellow Filipinos to take advantage of our expressways. Experience firsthand the ease and convenience that these roads will bring to our daily lives. Ayon naman kay MPTC Chairman Manny V. Pangilinan, malaking ginhawa ang idudulot ng mga proyektong ito para mas maging competitive ang bansa. We all know that an extensive public road systems offer enormous economic benefits and convenience to our people, decongesting traffic volume, reducing travel time, and spreading the population density out of our cities. Si Manny V. Pangilinan na chairman ng MPTC ay chairman din ng TV5. Ang magandang balita, kinumpirma rin ni PBBM kanina ang proposal ng Philippine Reclamation Authority na kanselahin muna ang paniningil ng toll sa Cavitex. Wala pang sinabing petsa kung kailan ito ipatutupad, pero tatagal raw ito ng 30 araw o 1 buwan. Business as usual si Pangulong Marcos at nananatiling tikom tungkol sa pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Una nang kinumpirma ng palasyo ang pagtanggap ni PBBM sa resignation letter ni VP Sara na magiging epektibo sa July 19. Pero wala pang napipisil ang Malacanang nahahalili sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.